Network Entertainment. O kaya ako, gayahin niyo ako, talagang diretso. Ayoko. Actually, napaka-diretso mo, Stanley. Ayoko. Ganyan. Sinabihan nga akong aloof ng mga kaklase ko. Sabi niya, Stan, kasama ka sa usapan na masyado kang aloof. Tahimik mo, ganyan. Oo. Sama ka rito Stanley gaginanon will ako. not... Napasuplado raw ako. Grabe naman. You will not white lie. Like, you will say directly like, ayoko nga, ayoko. Ayoko. Para social. ako mag-white lie pa ako eh. Sabihin ko, sumasakit siyan ko. Tsaka ayoko yung mga parang yung mga kaibigan na sabi na, ganun ba tingin mo sa akin? Ganyan na nandiyan lang pag may kailangan. Pag tinanong ko ng ganyan, sabihin ko, oo. Diretso lang. Tanong. At least honest, di ba? Tsaka bakit ka nagtanong kung ayaw mo ng honesty? Tatanong-tanong ka, tapos sasabihin mo, binobola kita, di ba? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko si Zar de los Reyes, CRSP. Hello, Zar. Hello. Hi, everyone. Kumusta ka naman? Okay naman. Masakit pa rin katawan ko. It's because of the jogging and HIIT training. Hindi pa nga ako nakaka-jog. May backlogs ako sa jog. Okay. Kailangan ko mag-jog today. So, eto nagja-jogging ka, nag-HIIT training. Ano ba? May mga nag-gym ka pa? Oo, may gym ako. Kaya ako nag-HIIT training para mapag-aralan ko yung form na kailangan ko sa gym. Diet and exercise. Do you diet na ba? Oo naman. Nag-diet ako. Kaya lang, pag bad trip ako, nagsa-stress eat ako. Tapos kumakain ako, like the other day, kumain nga ako ng 2 plates of pasta. Okay. Alam mo, yung stress eating, naranasan ko yan. I never do yung stress eating except nung one time na nahirapan ako sa trabaho. Talaga? Nasi-stress ako sa trabaho. Nagagawa ko yan. And totoo yung stress eating mga Immortal. Sana lang hindi fast food yung kinakain ninyo masyado. Actually, kaya ako nag-gain ng ganito kalaking weight. Ito yung heaviest ko. Because last year, di ba, nagkaroon ako ng stressful 2 years sa Upwork, di ba? So nag-stress eating ako. Tapos, especially last year. So ngayon, ito na yung heaviest. Pero I lost, I think mga 5 pounds already. But ang hirap tanggalin. Pero mukhang hindi lang siya mariresolve ng running. Kailangan mo rin ng weights. At saka diet. Sabi nga sa akin ng kaibigan ko, it's the carbs. Yes. Yung carbs and sugar. Ibig sabihin, hindi kayo inom ng mga matatamis, yung mga soft drinks. Yun pa. Yung carbs naman, yung sugar. kanin. Oo. Iwasan nyo yung kanin, yung mga noodles, yung pasta, di ba? May mga nag-o-offer sa akin ng mga shortcuts para pumayat. Kaya lang ayoko eh. Feeling ko invasive at saka madami namang taong... Anong shortcut yun? Basta kung ano-ano. Magpapalay po ka, ganun? Hindi, injectionan daw ako. Mawawalan daw ako ng appetite, gano'n. Hindi, okay lang naman. Like, my friend suggested that in good faith. But then I want to try the natural methods muna. Like, I want to try to exercise, diet, also sleep better kasi importante rin recovery. But meron rin alternative methods. You could try it if you want. But me personally, I'd want to try to be all natural first. Okay. So paano yan? Pag nag-food review, hindi ka nakasama sa ano? Hindi, sasama pa rin ako. Kaya nga ako nag-exercise eh. Bibilisan ko pa. At dapat asin ko yung heart rate ko. Dapat burning heart rate. Ganon. Gusto ko itanong sa mga Immortal, mga listeners natin. Kasi ang mga underpaid podcast listeners, ang tawag ko sa kanila mga Immortal. Tawag ko sa inyo mga Immortal. Pag nanonood kayo ng Suplado Motors videos, Team Suplado. Oo, diba? tama. And that's what I used din rin sa fanpage ko, Team Suplado. Team Suplado. Parang overall na yan. Pagka nanonood kayo ng food review, mga Chibog fam.
Chibog fam. O yan ha. O parang Chibog fam. Chibog family. Kasi ayoko ng mga ka-underpaid, ka-chibog. Ayoko ng mga kasupla. Di mga lalagyan mo ng letter K sa umpisa. Ayoko ng ganun. Kasi ginagawa na ng lahat eh. Kaya chibog fam pagka yung mga food review. Anong gagawin mo dun sa yung sa akin, my other office? Mga ka-opisina. My other office, di ba? Ay, actually, parang underpaid. Para mga ka-opisina natin lahat ng mga to, di ba? True. So, mga immortal, ka-opisina kung gusto nyo, di ba? Pero, gusto ko yung parang umbrella na tawag sa mga followers ko. Na which is Team Suplado. May mga nagsasuggest, no? Stanista. Gusto ko yung stanista. Kaya alam baka mamaya. Magagalit sa akin yung magulat ka. mga born again eh. Mga Christian magagalit eh. So yung mga sa mga ka-opisina, immortal, mga Team Suplado, no? Chibog fam. Mag-suggest din kayo ng mga gusto nyo itawag sa overall na mga listeners ng underpaid or yung mga kasama natin dito yung mga nagpa-follow sa akin. Mag-isip kayo ng pangalan. Kasi nga, Team Suplado, okay na ako ron. Sa underpaid, pwedeng immortal, pwedeng mga ka-opisina. Yung ka-opisina is okay rin, di ba? Oo. Yun. And sana mag-subscribe kayo sa underpaid. So please promote it, Zar. So please follow us on the Underpaid Podcast on all the social media channels. Also follow our personal accounts. It's Zara de los Reyes 1 sa LinkedIn and at My Other Office PH on all the social media channels. And then please follow Stanley Chi at Stanley Chi. So isa lang naman ang in-check na at Stanley Chi. Meron akong Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. And please subscribe to Suplado Motors. Yes. Yun. If you like cars or you just want to learn more about cars or you just want to see Stanley reviewing cars. Kung gusto nyo malaman kung ano yung mga sasakyan na mga paborito nyong celebrities or influencers. Yes. Ganyan. Okay, mag-suggest din kayo kung ano gusto nyo makita sa Facebook page ko. Kasi lalagay ako rin ng mga food review, mga jokes, ganyan. Yung mga quotes, kung gusto nyo ibalik ko yung mga quotes na yan. Hindi, babalik natin yung quotes. Gusto mo ba magkaroon tayo ng libro na para sa mga immortal, mga ka-opisina natin? Pag-isipan natin yan. Yan. So, eto. Pag-uusapan natin yung friendship sa opisina. Office friendships, do they last sa tingin mo, Zar? I've had office besties. For example, si Lucky. Yung mga work husband, work wife, ganyan. I won't call him my work husband, but way back 2006, I had a work bestie, si Lucky yun. And then for a year, we were very close. 8 hours a day kami magkakasama. Very platonic relationship. Even nung nagkaroon na siya ng girlfriend noon, si Mavis, ako tinulungan ko si Lucky ng konti dun sa panliligaw niya. So, ayun, nagkaroon ako ng work bestie. But your question to will it last? Yes, we're still friends. We're friends, pero hindi na kami masyado nagkikita-kita. Oo, wala nang ganun. Kasi, different kasi kapag office mates mo sila, nakasama mo sila every day, and then biglang nag-resign kayo pareho or lumipat kayo ng company. So, hindi na kayo magkasama on a daily basis unless kapitbahay mo siya or malapit yung bahay niya sa bahay mo. Sa may Novaliches yata or Bulacan yun eh. So, malayo. Walang way to be able to connect. Diba? Or, so yun, meron ako work bestie. I think if in the rare times na nakikita ko siya, parang nothing changed naman. But then, it is possible, but will it last or will you see each other regularly like before? That's, I think, rare. Tsaka, alam mo ang work bestie or friendship sa trabaho or work friend, may boundaries yan eh. Sa trabaho lang kayo magkaibigan. After office, minsan, parang wala na. Kanya-kanya na kayo ng buhay. Hindi na nagkikita ng weekend. So parang hindi ganun kalalim yung pagkakaibigan ninyo. Medyo hanggang dun lang. So bibihira yung magkakaroon ka ng best friend na nakilala mo dahil nagkatrabaho kayo. Unless
ilang taon na kayong magkasama sa opisina. Oo. 'Di ba? Overall, Stanley, adult friendships are hard to maintain. Mm. Kasi hindi lang yan sa work eh. May sarili kasi kayong buhay. May mga anak. May mga sarili kayong hobby, sariling hilig, di ba? So, and it changes a lot. Kasi siguro, nag-iiba na kayo ng priorities. Nagkakaroon na kayo ng real world problems. So, overall, adult friendships are hard to maintain. 'Di ba? Unless kapitbahay mo sila, magkatabi bahay niyo, 'di ba? Meron doon yung mga circumstantial na okay, nasa same area kayo. Geographically, madali sila maging kaibigan. Oo. 'Di ba? Pero ako I've had many friends sa trabaho. Oo. Nung hindi ko na sila naging kaopisina, nawala na rin yung communication masyado. Wala na. Palike-like na lang kami sa Facebook. Nagme-message kung sa Instagram pag kami kailangan or pag kami kailangan itanong. Hindi na kagaya ng dati na halos araw-araw, Monday to Friday, nagkikita kayo. Nakaka-miss kasi may nabuo naman kayong samahan. Pero after that, syempre, nagmo-move on na kayo into other things, into other, hindi naman other hobbies or mga hilig or may kanya-kanyang pamilya. Tama rin sinabi mo. Kaya, okay lang mag-invest with your friends sa trabaho pero wag masyadong aasa. Kasi minsan umaasa ka sa friendship ninyo hindi nyo alam nandiyan kayo para magtrabaho. Oo. 'Di ba? Baka mamaya magkalaglagan, magkasamaan kayo ng loob. At the end of the day, you really have to be professional kasi pag nainis yung mga katrabaho mo sa'yo, sayang yung friendship, di na kayo friends. Pagka alam mo naman dito, hindi kagaya sa ibang bansa pag nagkalamat na yung friendship nyo, hindi na magbabalik sa dati. Oo. Diba? The longest, the longest work bestie I had was Amir. 7 years. 7 years from 2013 or late 2013 up to 2020. Amir was my work bestie. And this is remote work So we saw each other siguro once lang in those 7 years. And then Amir every day ka-chat ko, every day kausap ko, every day may tinatanong ako sa kanya. Kasi he also built this Chrome extension na nagagamit sa work. So talagang may communication kami, nagjo-joke kami. Huwag mo na tanungin kung ano mga jokes. Pero mga jokes, we have fun together. Yung talagang yung communication lang on chat. So yun ang pinakamatagal na work bestie ko. And then after he moved forward sa ibang company, wala lang, siguro sa isang taon mga twice a year na lang kami nag-chat or nagko-communicate. But then, pag kunwari pumunta ako sa Egypt, for example, syempre ang first person na pupuntahan ko si Amir. So, sa Egypt talaga no? Sa Egypt siya nakatira Ano mga kinakain dun? Ha? Ano mga kinakain dun? Falafel ba yun? Falafel. How do you pronounce that? At saka alam ko kumakain siya sa Vlocki Ano ba? Ayun, yun yung mga food niya. Pero yung wife niya kasi shawarma. Mediterranean. Parang may shawarma ba doon? Kebab, nga ganun. I'm not sure. Grabe ka talaga, Stanley. Meron nga siya dinala na... baklava, ganun. Baklava. Dessert yun na. Ano ka ba? Actually, nagdala siya ng, yun nga sasabihin ko, nung nagkita kami sa Upwork office ng mga 2019, hindi ko alam kung paano niya dadala yung isang tray ng baklava. As in, tapos yan, parang dinala niya from Egypt. Papunta sa California. Nasa lap niya? Yung baklava the whole time. Siguro, hand carry niya. Anyway. Oo. Pero ayun, yung yun yung pinakamatagal na work. Friendship sa yung work bestie ko. Plus, alam mo naman, ito yung maganda doon Okay, so after niya lumipat ng ibang company, hindi na kami nakakapag-communicate regularly. Actually, hindi yun Nung na-promote ako as recruiting manager, nag-iba ako ng department. Doon na nabawasan yung communication namin. And then, ayun, nag-move forward siya sa ibang company. Pero,
dahil ganun kami ka-close, alam ko na kapag pumunta akong Egypt, siya yung unang person na pupuntahan ko. So, baka sunduin ka. Sunduin ako sa Sunduin airport. ka sa airport, naka-camel. Oo, pwede Diba? rin. Oo. Alam mo, ang sama na ugali mo, Stanley. Alam mo, tinanong ko na siya about the camel. Ano? It doesn't mean pag nasa Egypt ka, may camel ka na sa driveway mo. Hindi ganun yun, Stanley. Pero okay? may pyramid. Oo, yung pyramid, malayo yun. 4 hours away yata yun, 2 hours. Pero may pyramid pa rin, di ba? Oo, pero hindi sa likod ng bahay nila. Tinanong ko na rin yun. Okay. At saka hindi siya nakarobe, okay? Nakapantalon si Amir at saka polo palagi. Okay. Okay? Kaya ako natanong sa iyo yan, yung office friendship, kasi nagsulat sa atin ng, nagbigay ng sulat, sa Facebook page ng Underpaid, no? Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today, Ooh, why? Who's drunk? Like right now. you're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Tungkol ito sa office friendship, kung totoong pagkakaibigan ba o convenience. So ito na. Dear Underpaid, may mga office mates akong sobrang close kapag kailangan ng tulong. Lagi akong niyayayang mag-lunch, magkape, at sumama kung saan-saan. Pero nung nag-leave ako ng 1 linggo, wala man lang nangumusta. Pagbalik ko, may kailangan na naman. Friends ba talaga kami o walking customer service lang ako? From friend zone sa opisina. Ikaw, anong opinion mo dyan? Nag-leave ng 1 linggo. Kasi when you're on vacation leave, normal na nagbabakasyon ka. Hindi ka istorbohin dapat ng kahit Oo sino. naman, oo. Ngayon, kung sick leave yun, okay lang. Dapat lang naman na kumustahin ka. O kumusta ka na, Oo. pakiramdam mo, di ba? Ano ba yung ginawa niya? Sinabi niya nag-leave lang daw siya. Okay. Nag-leave daw siya ng 1 linggo. Wala man lang daw nang kumusta. Oh, hindi natin alam kung sick or vacation leave. Oo. Kasi kunyari, nagbabakasyon. Ang napaka-bitter naman ng mga kaopisina. Kumusta ka na dyan? Pasalubong, di ba? Baka Oo. mainis ka naman. Ngayon, pag sick leave, maintindihan naman natin na, nasa ospital ba? Or nasa Oo. bahay, nagpapagaling, di ba? Yun. I think vacation leave yan. Kung vacation leave yan, I think his office mates, they're just respecting his privacy Okay. at saka gusto lang mag-chill, di ba? Kung sick leave, Kung sick leave, magtatampo talaga ako kung hindi ako kinamusta. Or para kasi Senator Pia. or binisita. or binisita sa sa Oo. ospital. Alam mo ba yung friend ko, binisita ako sa ospital, si Donna Bell. Donna Bell, at saka si Katz din. Binisita nila ako sa ospital. Si Donna Bell nagdala ng isang malaking basket ng fruits. Oo. Ayun, ang laki. Talagang basket talaga. Kasing laki niya yung basket of fruits. Hindi. So anyway, Stanley. Ayun, appreciate ko yun. So, pero hindi naman ako magtatambo kung hindi ako binisita. Hindi, kinamusta. Or hindi rin Ito. ako magtatampo kung hindi ako kinamusta. Kasi ako, kung may sakit ako, nakafocus ako dun sa sakit ko eh. At Parang saka ang focus pagpapagaling mo oo. gumaling, di ba? Oo, hindi ko na iisipin yan. Kung may nakumusta Pero man kaya sa'yo o wala. iniisip ko, baka vacation leave lang yan. Ang problem is, parang wala silang, hindi nila iniisip yung letter sender natin. At pagbalik niya, nag-ask pa rin sila ng favors. Baka
kung nagkasakit ka, wala man lang nakamusta sa'yo, baka pwede ka man namang magsabi na, grabe naman kayo, nagkasakit ako't lahat wala man lang nakamusta sa inyo. Pwede mong biruin ng ganun. Oo. Pero, Baka siya yung tipo nagtatampo. huwag kang magtampo masyado. Kasi pag nagtatampo ka palagi, mainis sa'yo yung mga yan. Oh, Diba? at saka I think it's all about communication rin. Baka naman ayaw ka nila istorbohin. Kaya ganun. May sakit, nagpapagaling. Or may mga tao pag ganyan, yung mga matampuhin talaga, hindi ko papansinin. Yung kapatid ko nga, di ba, nakaganon lang. Si Betchay? Oo, gaganon lang. Gaganon lang. Di ba? Naka-freeze, tas di ka papansinin. Tama na yung mind games. Sabihin mo na lang doon sa mga tao, bakit hindi niyo ako kinamusta? Ayun. Baka naman kasi may reason sila. At saka parang feeling ko, nafe-feel niya, ginagamit lang siya. Ayun kasi lagi may kailangan sa kanya. Oo. Tapos iniyaya siya kung saan-saan. Baka naman, sana naman, friend zone sa opisina, sana hindi ka nililibre ha. Feeling ko siya yung nalilibre. Pag ikaw yung kaya nalilibre, ganun. yung talaga ginagamit ka na lang. Oo. I think, there's this one issue where hindi siya kinamusta. There's another issue na feeling niya ginagamit siya. So, kung feeling mo ginagamit ka, then say no. Diba? Kung hindi ka komportable dun sa setup nyo, palagi they always ask for magbigay kayo ng dahilan. favors. Oo. Diba? O kaya ako, gayahin nyo ako, talagang diretso. Ayoko. Actually, napaka-diretso mo, Stanley. Ayoko. Ganyan. Oo. Sinabihan nga akong aloof ng mga kaklase ko. Sabi niya, Stan, kasama ka sa usapan na masyado kang aloof. Tahimik mo, ganyan. Oo. Sama ka rito Stanley gaginanon will ako. not, Napasuplado raw ako. Grabe naman. you will not white lie. Like, you will say directly like, ayoko. Ayun. Ayoko. Para social. Ako mag-white lie pa ako Sabihin ko, sumasakit siyan ko. Tsaka ayoko yung mga parang yung mga kaibigan na sabi na, ganun ba tingin mo sa akin? Ganyan na nandiyan lang pag may kailangan. Pag tinanong ko ng ganyan, sabihin ko, oo. Diretso lang. Tanong. At least honest, di ba? Tsaka bakit ka nagtanong kung ayaw mo ng honesty? Tatanong-tanong ka, tapos sasabihin mo, binobola kita, di ba? Pero yun nga. I mean, ako mag-white lie yun. Sabihin ko, sumasakit siyan ko. Ako hindi. Sabihin ko, hindi, ayoko. I'm not feeling well. Ano pa ba? Ayun, yung mga sinasabi ko. Yung mga palusot ko. na sinasabi, yung mga excuses. May lakad pa ako Oo, yun. Hindi ako makalakad na maayos. Nakadiet ako. Or nag-pop yung nag-run tayo. Ang pinakamadaling pinakamadaling dahilan, may lakad pa ako Oo. Pag may kailangan sa'yo, anong gagawin? Depende sa kailangan. Kunwari, tulungan mo akong maglinis ng bahay, ganun. Wala akong maisip. Sabi, hindi ako pinag-aral ng magulang ko ng 4 na taon sa college para maging tagalinis ang bahay mo O, di ba? Or hindi mo ko palamunin Oo, ganun, di ba? Hindi pero mo ko palamunin there are ways to say things to reject them ng maayos. Ako parang, dada ako sa biro, ayoko, ganyan. Tapos or kunyari, yung totoong reason, may lakad pa kasi ako that's the best, the best excuse. Well, it doesn't feel right if yung alam mo, you don't feel good about it Like, you have to, if you're going to do something for a person, syempre do it with kindness and genuine ka. Baka mamaya masama loob mo pero ginagawa mo pa rin. Huwag mo na lang gawin. Sabihin mo na lang na there are ways to reject people na hindi kayo magkakatampuhan, no? Pero itong si friend zone sa opisina, huwag ka masyado matampuhin kasi you have to be professional sa workplace. And you're not there to make friends. Di ba? Ako personally, I had so many friends sa office. Yung iba, kinuha akong abay sa kasal, kinuha akong ninong ng mga anak nila. Pero we lost contact. Pero pag nakita kami, parang wala nangyari. Parang magkakaibigan pa rin kami. Pero you do things, talaga. Sometimes do you do things na labag sa kalooban mo? Yung ayaw mong gawin pero ginagawa mo because you like the person.
Kahit sabihin mong Hindi ko, ginagamit ka. Hindi ko... Ako kasi, pag ayokong gawin, nagdadahilan na lang ako eh. Ganyan yung sinasabi ko na Oo. may lakad pa ako eh. Hindi ako pwede. Oo. O kaya may naghingi sa akin ng video greet. Hindi ko na na-reply yan. Grabe ka naman. Video greet. Ako pag si Stan. Video greet hindi sa akin sa ibang tao. Okay. Inutusan pa ako. Ayoko. Hindi ako Pangalawang ganun. beses ba sinabi yan? Oo. Hindi kasi parang parang akala niya napaka-accessible. Hindi naman kami Grabe. close. Hindi kami close, masama diba? talaga loob mo. So yan. Well, di naman kami yan, close. di mo Kasi ginawa. kayo ng pabor sa akin, di ba? Oo, yun. Anyway, kung meron kayong mga sulat na gusto mo mga questions, gusto kayong tanong sa amin, di ba? May gusto kayong i-share. All you have to do is message us sa Underpaid Podcast Facebook page, sa Instagram, and in our personal social media accounts. Please share the Underpaid Podcast na episodes sa Spotify, on social media, pwede rin naman. And subscribe, tsaka rate our podcast. Zar, ano sabihin mo sa mga immortal or kaopisina natin? Siguro pag kayo yung nandun sa other side na humihingi kayo ng pabor sa isang tao, alam mo, ako, eto hindi maganda. Pero pag humingi ako ng pabor, tas inayawan ako, alam mo ginagawa ko minsan? Susumbatan mo. Sinusumbatan ko. Sinusumbatan ko. Dati may hindi bumoto sa akin sa PTA. Nananalo naman ako eh. Parang ang score ko 18 out of 20. Pero merong isa doon, yung 18th vote ko, binoto rin naman niya ako. Yung 18th vote ko, sabi niya, hindi daw siya makapag-decide kung sinong boboto niya kasi both of us are her friends. Ano sabi ko sa kanya? Ano yung anak ko noon, mga second year high school, first year high school. Sabi ko, since grade C yung mga anak natin, tinatanungan mo ko ng assignments. So, I think I deserve that vote. Kaya talaga, sumbatan no? Alam mo, sumbatan. Wala, choice. Pero at the end of it, I closed it with, pero it's your choice kung sino boboto. Ayan. Diba? Ganun lang. Work friends are just there nung mababaw lang yung pagkakaibigan. I think, masasabi ko iba ron acquaintance na lang. Acquaintance na lang, ganyan. Pero yung talagang may pinagsamahan kayo, iba yon. At saka, okay, well, if you're going to do favors for others, make sure that they could do the same for you. Yeah, oo. So yun, there you have it guys. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to at may natutunan kayo. For Zar de los Reyes, I'm your host Stanley Chi and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.